Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po sa isa naman pong edisyon ng ating programang Pamumuno 2025. Muli po, meron tayong itatampok na isa na namang kakandidato para sa senador, ha mga kabahagi. Kaya samahan niyo po kami hanggang mamaya, no? At ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Ang makakasama namin ni Tata Ben ay isang mangingisda, environmental advocate at isang community leader. Sa kanya pong kabataan, ayon, siya po ay aktibo na nakikiisa sa mga bumubuo no, ng mga fellow young people natin sa iba't ibang mga aktibidades. Kasama po dyan ang mga trabaho sa local Catholic parish at doon niya po ipinamalas ang kanyang galing pagdating sa pamumuno. Ayon, saktong-sakto dun sa ating title ng programa. Siya po ay nanguna sa kupungan sa gagmay ng mangingisda sa Concepcion. Naku, mamaya alamin nga natin anong ibig sabihin nito, no? Taong 2019 nang siya po ay nakatanggap po ng National Gawad na Tatanging Parangal Distinguished Award for Fish Conservation mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. At taong 2021, siya na naman po ay nakatanggap ng parangal mula po sa Ramon Magsaysay. Ayun, Ramon Magsaysay awardee po siya, no? At dito po siya ay kumbaga ito'y katumbas ng Asia's Nobel Prize, para sa kanyang kontribusyon sa environmental conservation and community development. Ayan, Andyan po yung kanyang advokasya para maging sustainable po ang fishing and marine conservation. At ngayong araw na ito, nasobrahan na ata ako. Ayan. Nakalunok yata ng isda. Nakalunok ako ng isda. Malaki-laki yung isda ata. Malaki-laki. Yes, oo. Okay, i-welcome po natin ngayon dito sa Pamumuno 2025 si Mr. Roberto Kadodoy Balyon, tumatakbo sa pagkasenador. Ayan, Kadodoy, magandang umaga and welcome to Pamumuno 2025. Magandang umaga sa inyong dalawa, kasamang Ben at kasamang Met, no? At siyempre ako rin nakalunok din eh. Pero ang sa akin ay hipon. Hipon. Kaya sabi, fish be with you na lang. So, ako'y nagpapasalamat dahil isa ako sa napakapalad na naimbitahan nyo dito sa napakalawak pala ng inyong radio station sa buong Pilipinas na narinig ko kay kasamang Met. Yes. Halos buong Pilipinas pala kayo at napakaswerte ko at isa ako sa bahagi nito na daopang palad kayo at ang ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Actually po, ang Radyo Pilipino ay napapakinggan sabay-sabay sa buong Pilipinas po at actually buong mundo. Worldwide. Because of our social media accounts. Yes, May Facebook po tayo, meron po tayong YouTube. Kanya this is isa sa mga inihanda ng ating management para tulungan po ang mga kandidato na kinikilala po ng ating istasyon na meron pong kabuluhan sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Oo. Ngayon, Kadodoy, unang-una po Met, makipagkwentuhan muna tayo kay Kadodoy sa kanyang mga kabataan. Oo nga, oo. Kabataan parang kakaiba yung kanyang expose siya, no? Sa mga karagatan, no? Sa pangingisda. Parang yun na yung playground niyo po, ano? Yes po. Ang playground po ninyo ay karagatan. Kumbaga, ang playground ko ay yung palagi kong pinagyayabang. Mayroon din kami hong bank. Bank? Bank. Oo. River bank.
Riverbank. Akala ko may sarili na kayong bangko eh. Doon po yung Riverbank. program ko sa gilid ng ilog naliligo hanggang dagat. Okay. Oh, galing ano. Kahit mangingisda kami, marami kaming bank eh. Oo. Riverbank, doon nga, sa West Philippines may Recto Bank. Oo nga po. Kasi Pero, galing siya ng Zamboanga, Sibugay. Diba? Sambuanga, Sibugay ang Yes. kapanganakan po ninyo. Iyon. Ayan, Oo. doon po siya nagsimula. Sabi ko po sa aking BT or sa aking biodata, yan ang alam ko. At yon din ang sabi ng aking birth certificate. Yes. Ako'y pinanganak sa Pilar Capiz. Pilar, okay. Capiz. oo. Capiz. Dahil ang nanay ko ay taga Antique, pero ang nanay ng nanay ko ay taga Sara Iloilo at mga apo ni Teresa Magbanwa kasi Magbanwa ang nanay ko nung dalaga pa. Magbanwa. Okay. At ang tatay ko ay mga balyon sa Capiz. Oo. Yung taga Capiz, alam nyo naman, yun ang seafood capital of the Philippines. Ayan. Oo. Sa kayo magbanwa ho, alam po ba ninyo, Ilocano yan? Ganun ba? Banwa. Banwa. O Banwa. Oo. Yan doon sa yung malapit sa dalampisigan na parte ng dagat. Yan ang Banwa. Kaya pala, okay. Para sa kanya yung Banwa ninyo. Kaya pala ang isda sa English ay fish dahil doon pala sila malapit sa Dalampisigan. 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 Alright. Anyway, Kadodoy. Let me call you Kadodoy at let us Just call me you Kadodoy. Kadodoy. But my nickname is talaga Dodoy dahil yung sa mga kasama ko dahil ako nga mamaya sabihin ko ako'y namumuno sa buong halos mga organisasyon na malawak sa buong Pilipinas. Ang tawagan namin sa bawat isa, bagong pangalan mo ay Ka. Kaya kung napansin yung tawag ko sa iyo, Kabin, tawag ko sa iyo, Kamit. Ibig sabihin yan, kapatid, kasama, kaagapay, katulong. Yan. Okay. Malalim ang ibig sabihin ng Ka. Yan. Oo. Alright. Anyway, Kadodoy, kayo po ay recipient po ng tinatawag na Ramon Magsaysay Award. Yes. Sabi po nila. Sa Asia, ito po yung Asia's Nobel Prize. Hindi po naibibigay po ito sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Tell us, paano po kayo ang nagawaran ng Magsaysay Award? Sabi nga nila, bago ko banggitin yan, mayroon pang award na ibinigay sa akin maliban doon sa sinabi kanina ni Ma'am Mit, ni Kamit na recipient of ng fish conservation na ang tawag doon ay parangal o ng natatanging mangingisda sa fish conservation ng 2019. At doon ding 2019 at hindi alam siguro ng marami, ako rin ay recipient or national champion o national winner ng Istorya ng Pag-asa under the office of former Vice President Leni Robredo, Istorya ng Pag-asa 2019 kung i-search nyo yan. At ako rin ay noong 2019 dahil sa aking pamumuno ay kaisa-isang mangingisdang grupo sa buong Pilipinas ay nagawaran ng ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Program Leadership Award in 2023. At hindi rin alam ng marami, katangi-tangi ring grupo ng mga mangisda sa buong mundo na nakatanggap nito, the United Nations Development Program Equator Prize Award in 2023. Equator? Yes. Wow. At gaya ng tanong nyo, at sabi, ang pinakamalaki daw at pinakakilala o prestihiyosong parangal na kilala sa Asia, sabi nga nila considered as a Peace Nobel Prize, ay the Ramon Magsaysay Award. At ang tanong ninyo, ano ba ang ginawa natin? Yan. Oo nga po. Kami po ay nagsimula noong mga 1960s, 70s. Sabi ko nga, ako ay pinanganak sa Pilar Capiz, sorry kasi ang mata ko medyo masakit kaya namumula dahil naninibago ako dito sa Hindi kayo sanay Manila. sa Pilipinas. Hindi ako. Hindi ako sanay sa Pilipinas. Sanay po ako sa mga mangroves at sa dagat. Sanay kasi si Kadodoy sa West sa Visayas part.
sa Oo, Visayas sa Park na Visayas wala Park. masyadong pollution doon sa Walang Mindanao. pollution Oo doon nga. eh. Dito sa Manila po. Nairita ang mata ko sa mga pollution eh. Ganun Oh, ba? ayan na, yan na yan. Kaya Na-absorb namumula kasi po ng ang mga mata tanim ni na Kado. mangrove Kaya- yung Oo. pollution doon. Kaya, Diba? kaya kinukusot ko yung mata ko ay nag-ano ko na hindi ko namalayan. So Oo. yun. Kaya tayo ginawaran yan dahil nung mga 1960-70 sabi ko, marami talagang isda doon sa lugar at maganda yung huli namin sa loob lamang ng 3 at 5 oras makahuli na kami ng 15 hanggang 20 kilo na isda. Uy, ang dami. Yes. Oo. So hindi problema sa amin ang kabuhayan. Pero nang nawala nun, so naghirap ang buhay namin. Halos hindi na kami mapagpatayo ng magandang bahay, hindi na makapag-aral na aming mga anak. At ang mga tao doon sa lugar nagsialisan at lumipat sa ibang region para at yung iba ay sa syudad para maghanap ng bagong pag-asa. Oh. Nung nakita namin yon ay binuo namin ang aming asosasyon, yung tinatawag naman, ano ba ang kapunungan sa gagmay mangisda sa Concepcion? Oo. Ano ba ibig sabihin yun? A small fisher folk organization in Barangay Concepcion ng barangay namin. At Sa Visayas po yan. sa Mindanao. Sa Mindanao. Pupunungan. Okay. So, ang ginawa namin ay nagtanim kami ng maraming mangroves from single seedlings of mangroves without any up to 50 hectares of mangroves. Ngayon ay 500 hectares na mangroves na with sa simula walang tulong ng any government pero nakapagtanim kami ng 50. Then after makita ng ibang ahensya tinulungan kami at doon nagbago ang buhay namin, no? Mula sa 3 kilo na isda sa loob ng 8 oras na pangingisda, ngayon na ibalik namin sa loob ng 3 oras lamang, pwede na kaming manghuli ng 8 kilo hanggang 20 kilos na isda ulit. So, gumanda ang buhay. Hindi naman kami naging mayaman, pero gumanda ang buhay namin. So, yung mga dati naming bahay, mga barong-barong, ngayon barong-barong pa rin, pero yero na yung mga atip at mga kungkat na yung iba. Mga bubong. Yung mga anak namin hindi na nakapag-aral, kaya na namin pag-aralin. Yung mga bangka namin dati disaguan kami, ngayon bangkang di-motor na. Kaya nga ako din nakabili ako ng mabilis na bangkang di-motor. Kaya din ang tawag nila sa akin sa mga kaibigan ko ay pastor. Sabi ko, bakit? Paspas ka magpatakbo ng motor. Kaya pastor. Yan po ang dahilan. Ayos. Oo nga. Yan po at dahil doon, naging protektado pa rin nang maitanim namin yung 500 hectares of mangrove, hindi lang kabuhayan ang kumanda sa amin. Naging protektado kami sa mga malakas na alon at bagyo. Yan po ang at naka-contribute pala tayo itong climate change ngayon sa pag-init ng panahon. So isa 'yon sa mga dahilan kung bakit kinilala tayo ng mga ganyang award na sinasabi ko sa ating pamumuno at sa ating pagsisikap. Siguro naman po, opo. Kadodoy, sa pamamagitan po ng inyong pamumuno at paggawad sa inyo ng mga karangalan ng iba't ibang mga organisasyon sa buong mundo, na-organize na ninyo ang ating mga mangingisda sa ngayon. You have, siguro marami na po kayong mga kasamang nasa organisasyon na itinataguyod ang kapakanan ng ating mga mangingisda. Ano masasabi po ninyo sa mga organisasyon na ito? Are they still with you? Sila po ba'y aktibo na tumutulong para mapabuti po ang kalagayan ng ating mga mangingisda? Mukhang marami na po kayong kalaban sa ngayon. At tila Sa karagatan, kahit diba? anong gawin po ng mga mangingisdang ordinaryo po ngayon ay ang lakas po ng kalaban eh. Ang lalaki ng mga barko nila eh. Pero yung ating mga mangingisda, disaguan pa rin ho. Oo. Anong nakikita po ninyong lagay ng ating mga mangingisda ngayon in the face of these troubles, these problems confronting the fishermen today? Kadodoy. Okay, sandali lang. Naka-English ako ng konti ha. Teka, sandali lang. Tata Ben, mukhang Bakit? maganda yung okay. magiging sagot ni Kado do yan. Pero sandali, ibitin lang natin, ha? Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Pamumuno 2025. At balikan na natin. Ito, yung nabitin na tanong ni Tata Ben, ano? Ha? Kadodoy, ha? Yung tungkol po dun sa problema ngayon ng mga mangingisda, no? Na
Bagay, kayo po ay nandun na sa punto na kayo po ay nagpapalaki ng inyo pong organisasyon, no? Para patuloy pang gumanda ang ating mga huli. Pero ano po ang nangyayari sa ngayon? Ano pong obserbasyon niyo? Yan po, napakaganda ng inyong tanong, no, Kabin, Kamit, no? Totoo yan. Ang aming organisasyon, sa simula talaga, kaya sinasabi ko kanina, kaya ako inawardan at ang organisasyon ko dahil sa reason na yan, to protect and manage sustainably our natural resources, mainly the marine resources, for the benefits of our these generations and the generations to come. Kaya ang isa sa aming mga weapons talaga ay kailangan maging malakas kaming mga community through the organizations and cooperatives. Kaya nga ang ginawa namin ay mula sa aming isang organisasyon, lumawak kami, naging isang munisipyo, naging isang probinsya, naging regional at naging nasyonal. Wow. At ang layunin namin ay talagang protektahan yung ating marine resources para mas lumawak at gumanda at dumami yung mga isda, yung mga marine resources natin para sa magkaroon ng magandang kabuhayan yung ating mga mahihirap na mangisda or maliliit na mangingisda. At anong ginawa namin? So nagtanim kami ng maraming mga mangroves, naprotektahan namin at nirestore yung ating mga seagrasses kasama ang ating mga corals. Ngayon, matindi ngayon ang problema namin dahil halos 40 taon namin itong ginawa na i-develop, i-restore at pangalagaan itong ating sinasabi nating marine resources sa within 15 kilometers, no, para sa municipal waters. Opo. Katulong ang ating mga non-government organizations, yung ating mga academic researchers, mga scientists, at ang ating mga ibang ahensya ng gobyerno at lahat ng mga katulong natin dito. Ngayon, nabigla kami. Dahil may biglang decision ang ating First Division of the Supreme Court na pinayagan nila yung malalaking commercial fishing vessels na papasukin sa ating 15 kilometers dahil ayon sa kanila, unconstitutional daw yung declaration ng municipal sa mga provisions doon sa ating fisheries law, sa fishery law natin. So ngayon, yon ang aming malaking challenge ngayon dahil sa loob ng 40 taon o mahigit pa naming pangangalaga at pabalikin yung ating deflated na malapit nang maubos na mga resources para sa aming maliliit na mangisda, para sa aming kabuhayan, para sa aming mga susunod pang henerasyon. Ngayon, mabaliwala dahil sa desisyon na yan. At lalong titindi ang kahirapan, titindi ang kagutuman sa ating bansa dahil sa mga desisyon na yan ng ating nasa gobyerno na walang katarungan. Kadodoy. Kadodoy. Nakakalungkot naman yan. Kung sakasakaling manalo po kayo bilang senador, gagawa po ba kayo ng paraan para mahikayat ang lahat ng mga mangingisda sa buong kapuluan para pilitin? Hindi ko na babaguhin po yung salitang pilitin. Kaya hikayatin. Mas malambing yung hikayatin. Pero because of the kahalagahan po ng pangingisda, bilang kabuhayan ng ating mga mangingisda, dapat po siguro talagang baguhin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon tungkol dito. Ipaglalaban po ba ninyo ang inyong karapatan tungkol dito? Sa totoo po, isa ako sa mga leader mangingisda na kung nakikita nyo na nung nakaraang mga buwan, nagmamarsya dyan sa harapan ng Supreme Court na nagrarally kami na sana wag ituloy yan. Actually, matagal na tayo nakipaglaban dyan. Kaya nga, ayaw ko pangunahan ang desisyon ng korte kasi isa ako nga sa mga petitioner, no? So, pero ang panawagan ng ating mga kasamang leader mangingisda at buong pangisdaan itong 2.3 milyon na mangingisda natin na mga maliit na mangingisda ay sana wag ituloy at sana pakinggan ng ating Pangulo, ng ating mga mababatas itong desisyon na ito at pag-usapan nila dahil malaking kawalan ito sa ating ekonomiya at lalo sa kabuhayan naming mga maliit mangingisda dahil mahihirap na nga kami according
to our experience and according to the Philippine Statistics Authority na ang pinakamahirap na mamayan sa ating bansa, ito yung mga magsasaka at mga mangingisda. Ngayon pinapahirapan palalo. Yan na nga po. Yes, Ngayon, ano po ang gagawin po ninyo if you become a senator? Kayo na po ang nakapwesto dyan sa Senado. 3 million membership ng inyong organisasyon. Ito yung mga mangingisda. Kasama ang mga magsasaka dyan na 11 Kulang million. pa po ba ang lakas ninyo para sabihin sa ating pamahalaan, mali ang inyong ginagawa? Yan po ngayon, sabi ho ninyo, ako'y manawagan. Pero sa atin naman, nanawagan po ang ating mga mangisda na sana may isa kaming senador, isang man ang kongrista na handang ipaglaban kami doon sa ating mambabatas at sa ating pamahalaan. Ang kaso ngayon, wala nga dahil tuwing eleksyon magsasabi naman sila, ako para sa mga mangisda, kami para sa mga magsasaka. Pero after eleksyon, nasaan sila? So kaya ang una ko talagang gagawin pag ako'y pinalad, tututukan ko talaga yung mga batas programa. Papaano natin mabago yung mga batas na yan, yung mga decisions na yan na para papabor sa aming mga mangisda at magsaka mahirap na hindi papabor sa mga malalaking tao, mga malalaking negosyante na siya yung sanhi na pinapaboran lang ngayon ng ating mga ilang ahensya sa gobyerno para magkaroon na parang sila na lang may-ari ng Pilipinas at sila na lang ata ang gustong kumain ng kanin at ng isda, no? Oo. Yun ang mahirap. Ito lang Kadodoy and Tata Ben, para sa kaalaman ng lahat, para dun sa mga mga kababayan natin na hindi talaga lumaki sa mga ganitong lugar at hindi na-expose sa inyo pong mga gawain, mga mangingisda. Ano ang epekto nito, kung magpapatuloy itong pinatupad na ito na ang mga commercial vessels ay makapasok even sa mga lugar na tuwing na po ay pinagkukunan ninyo. Actually, ng nandiyan na mga po sila, produkto. di ba? Yes, oo. Di ba? Noon pa nandun na sila. Anong epekto niyan? Kahit wala pa yung batas na yan, nandiyan na sila, hindi sila makontrol ng ating mga municipal government. Kaya nilegalize local na government sila. unit. In fairness sa mga mabuti, pero marami hindi. Kaya ang tawag namin doon ay IUUF. Illegal, unregulated, unreported fishing. Oh my goodness. Okay. So ngayon, pag nangyari yan, tama ang tanong nyo kasamang Met, ang mangyari dyan, mawala po ang aming pang-araw-araw na source ng pagkain or food security. Pangalawa, mawawala po ang aming kabuhayan. Kasama doon, ang mga kabuhayan nang umaasa sa huli naming maliit na mangingisda nag-aabang sa pantalan ng mga maliit na negosyante na naglalako sa mga merkado, naglalako sa mga daan-daan sa mga kabundukan para dalhin ang isda na huli namin. Mawawala po yung cycle economic na yan. Yes. Pangatlo, pag nawala na ang kabuhayan namin dahil napakasobrang hirap na ng ating mga mangingisda, siyempre, tatagal ba kami sa aming lugar? Experience namin yan doon sa aming baryo, nagsialisan. Buti ngayon, nagsibalikan na sila dahil maganda na yung aming pamumuhay doon. So, saan kami pupunta? Dito na naman ulit sa syudad. No? Kami naman ang siguro pasaway at maliban dadanak naman ang mga criminality at mga immoral dahil wala na, kapit sa patalim na. Yun po ang magiging epekto. Nako, napakalaki, no? Napakalaki talaga ng mga negatibong epekto pala niyan. Kaya kailangan maisulong po. Yes, no? Kailangan ang pagtulong dito sa mga mangingisda natin. Correct, tama po. Okay, sige. Marami pa tayong mga pag-uusapan. May kinalaman po sa mga adikain platforma ng ating guest for today, si Kadodoy or Mr. Roberto Balion sa pagbabalik ng ating programang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Itong mga nakalipas na mga araw, after 1 month of airing this Pamumuno 2025, very few ang mga naging kandidato natin na may kinalaman talaga sa pagsasaka. Yes. And now we have Kadodoy sa hanay po ng mga mangingisda. At dito po nakikita ho natin yung talagang tunay na problema, tunay na kalagayan ng pangingisda dito po sa atin.
Meron po akong maliit na papel dito na nagsasabi kung sino itong si Mr. Kadodoy. Balyon. Mm-mm. Si Kadodoy. Makikita po ninyo mga babayan, kala po ba ninyo matanda na ho ito, pero 55 pa lamang ho ito. 56. 56 ba? 56. Kita mo na, may Tumawad pa dagdag ng pang isa. Pero senior na ako dahil meron akong junior. Oo. Ayan yan, So, Okay. kita naman ninyo. Pero, ang gusto ko lamang pong sabihin po dito mga kababayan, sa resume ni Kadodoy, makikita po ninyo ang kanyang pinagdaanan. Tama, oo. Makikita po natin kung ano po yung kanyang ipinaglalaban. At dito ko po napapagtanto, hindi kaya ito na po yung mga panahon na kailangan maglagay na tayo talaga ng tunay na fishermen Yan. sa mga hanay na mga lawmakers po natin. Mhm. Bakit wala pong namamahala? Bakit wala pong nag-aalaga sa kapakanan ng napakaraming milyon ang mga mangingisda ho natin dito? Magsasaka, ganun din po. Kung pag pinagbuklod po ang mga ito, talaga sila po ang mangunguna ho dito. Totoo yan. Unfortunately, Totoo yan, oo. wala pong united stand para itaguyod itong kapakanan nila. Tingnan po ninyo si Kadodoy po mga kabahagi. 2021 Ramon Magsaysay Awardee. Sino sa atin ang naging awardee ng Ramon Magsaysay? You have to have a purpose in life para makamit po itong tinatawag na award na ito Natatangi award, ng Ramon ano? Magsaysay. 2023 ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award. Yes. Uy, ang dami mga politiko sinasabi lulaban sila sa kahirapan, pero eto, 'di ba? Ang manifestation. 23 UNDP Equator. Ito yung sinabi po ni Dodoy kanina, Prize Award for KGMC. Founder and leader kapunungan sa Kagmay ng mangingisda sa Concepcion. Ayan. Yes, Small sa scale kanilang fisher lugar. Fisher folk ito. Small scale o maliliit. Small scale. So ito ho mga babae, of course, there are other mga nagawa na po ng ating special guest for today that would catapult him to a higher position, and that is lawmaking. Ito po ang kailangan po ng ating bansa sa kasalukuyan para hindi po tayo magkaroon ng mga politikong wala na pong corrupt talaga. Kasi sila, alam nila no? Alam nila kung ano ang nangyayari anong talaga. Problema? Oo. Ha? So, Kadodoy, tell me, bukod doon sa sinabi ko ng lagay ng ating mga mangingisda na ngayon, ano pa ang kailangan? Yes. Ano ba talaga ang kailangan? Para mapansin po tayo ng gobyerno natin. Oo. Kasi parang hindi tayo napapansin eh. Oo nga. Nandyan po kayo, nagmamarcha. Nandyan po kayo, nagsasalita sa entablado. Pero ang liit ang grupo. Tama eh. Lalo na ngayon, napakalaki ng mga kalaban ninyo. Oo. 'Di ba? Lalong-lalo na sa West Philippine Ang magsayaw. Oo nga, ang galing ang galing magsayaw. So, Diba? Kadodoy, sabihin Ayun. po ninyo, ano bang kailangan ninyo para Yan. mapansin na po kayo ng ating gobyerno? Tama, oo. Tama po kayo, kasamang Bino at kasamang Mit. Ang tagal na namin, no, sabi ko, almost 40 years na namin ginagawa yung working on the ground, tapos gumagawa ng pagsusulong ng mga resolusyon at mga manifest na ipapadala sa gobyerno na ito yung mga batas at mga programa na kailangan namin ng mga mahirap na magsaka at mangisda para po umasinso po kami, no? At ilang marcha na ang ginagawa namin at ilan ang panawagan, pero wala pa rin nakapansin sa amin. Hanggang ngayon, mas lalong tumindi ang kahirapan. Oo. Bakit? Kasi ang ating mga mambabatas dyan, mula sa Kongres hanggang sa Senado, pinamumunuan, with all due respect, pero totoo naman, kung titingnan nyo sa ating datos, pinamumunuan kung sino lang yung mga sikat, mga artista, kilala, mga mayayaman, mga dinastiya, at sabi pa nila, hindi ko ito imbento, mga trapo. So, sila yung mga nandoon sa ating Senado. At ang tanong ngayon, nasaan dyan
ang mga kandidato na totoong may alam, may pakialam at malasakit sa ating mga totoong mahirap na mangisda at magsasaka at mga katutubo at nasisirang kalikasan. Wala po. Wala pong genuine. Bakit? Sabi natin, ilang dekada ba natin at ilang eleksyon na ba na yung mga nandun, pabalik-balik na mga pangalan at mga pamilya binubunutan. May nagbabago ba sa atin? Wala. So ngayon, tamang tanong ninyo, ano ba ang dapat gawin? Kaya nga, ang panawagan naming mga mahirap na magsaka at mangisda, dapat may galing sa amin hanay na talagang totoo na nandun para totoong makipaglaban para po sa aming karapatan. At isa po si Kadudoy ang kanilang inaatasan. Yun po ang ating kailangan, mga kababayan. Isa po sa mga concerns ng mga mangingisda, no? Yeah po. Mga mahirap po natin mga kababayan na ang kabuhayan ay nandito po sa karagatan po natin. Etong tinatawag po nilang illegal fishing. Yes. Pagkasira po ng mga coral reefs. Ako ay naniniwala na isa sa mga dahilan kung bakit kayo nabigyan ng mga awards. Ito na po yung tinututukan po ninyo nung araw. Preserve na-conserve, no? Hindi po ang sapat natural eh. resources. Correct. Bakit po kaya ganun? Ano po ba ang kailangan? Bakit hindi po mapigil ang illegal fishing? Bakit hindi po mapigil ang mga pagsira ng mga coral reefs? Tama. Ano po bang pagkukulang ninyo, Kadodoy? Alam niyo, tama ang tanong ninyo. Alam ninyo, marami tayong batas, no? Mayroon tayong batas sa ating Fisheries Code of 1998, yung tinatawag Republic Act 8550 as amended in 654 now. So ginawa 'yan para to protect and manage our marine resources for the benefits of our small fisher folk communities in the municipal waters. Ang problema dyan, sino ba dapat ang magpapatupad? Of course, the local government unit and the national relevant agencies. Yes, Bureau of Fisheries. Ang Yes. BIFAR, nandyan, di Pero po ano ba? ang problema? Hindi ho napapatupad ang mga batas na yan. Instead, marami hong kinakasabwat at ang iba pa, with all due respect, yung sinasabi namin mga may-ari ng mga malalaking fishing vessels, yung mga IUUF na yan, yung mga ano, yung sila tinatawag naming mga unreported, unregulated, no? Fishing, minsan ang may-ari pa ay mga nakaupo sa gobyerno, nasa mga local government unit. At yun pa ang inaasahan naman sana na magpapatupad, sila pa po ang nagbabayolate. So yun ang problema natin. Kasi bakit? Walang isa man na may concern sa amin na nandun nakaupo sa nasyonal na makita ito at mapag-usapan doon pa lang sa Senado at para magkaroon palagi ng mga inquiry kung bakit nangyayari ito. Oo. Kasi ako, pumayag ako tumakbo na senador kasi alam ko malaking tulong ang gagawin ng senador dahil sa siyam na main functions ng senador may 4 doon na pinakamahalaga. Sa tingin ko na hindi masyado ginagampanan ng ating kasalukuyang mga senador, lalong-lalo na sa pangisdaan. Una, ang senador ay hindi lang po lumikir. Sila po din ay tinatawag na oversight. May oversight po yan Yes. Ibig sabihin, yung mga batas na ginawa natin, dapat minomonitor natin naging efficient, effective ba or naging defective. So, pwede siyang i-repeal, pwede siyang i-amend. Correct. So, walang gumagawa ng ganon. Pangalawa, yung tinatawag na appointment. Ang ginagawa dyan sa appointment, although ang presidente naman ay nag-appoint ng mga sekretary, pero may CE tayo, commission ng appointment. Appointments. Ay, sa tingin nyo ba, mag-appoint dyan sila na hindi nila kabaro? Ang kasabihan nga, birds. Birds of the same feathers, flocking and flying together. Kakaiba yun sa kanya. Diba? Ngayon, sa budgeting, siyempre, pagka-aliado na nila, mas malaki ang budget na ilalagay. Ay kung may senador tayo doon, di lahat yan nasisilip natin. Yun po ang ibig sabihin nun. Nako, matindi pala ang ni Kadodoy pagka siya ang pumesto doon. Hindi kaya lahat sila kalaban mo. Bahala na sila. Basta ang akin, wag lang kalaban ang bayan. Yan. Correct. Kapakanan ng mga maralita. Bahala kalaban ko dyan ang 20 or 22. Basta ang bayan ay kakampi ko. Iyon. Yan ang kinakailangan Yun ang dapat, talaga. na talaga,
regardless kung ilan ang kalaban mo dyan sa pwesto na yan. Okay, sige, mamaya tatanungin natin ang pananaw, no, ng ating guest regarding dito sa mga sinasabing modern technologies, no? Anong pananaw nyo tungkol dito, tulad ng mga fish aggregate devices, ano? Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, napakabilis sa mga kabahagi ng oras, ano? Pumapasok na po tayo sa final segment ng ating programa. Ayan, okay. So, bago yung mga komento. Bago yung last question natin. Of saka course, comments yung natin, no? matinding tanong mo, lagi, Tata Ben, ano? Mamaya na yun. Oo. Ito muna. Oo, yung tungkol dito sa, Kadodoy, no? Balikan lang natin yung tinanong ko regarding fish aggregates devices na sinasabing isa sa mga modernong teknolohiya para makakuha tayo, makahango tayo ng marami-rami na mga isda, no? And even yung iba pang mga sea products, ano? Ano po ang pananaw nyo tungkol dito? Nakakatulong ba talaga ito sa mga mangingisda natin? Especially ito yung sa mga tinatawag maliliit. nilang Payawan po, Oo. payaw. Payaw. Fish Oo. aggregating devices. In of short, pads. payaw. Payaw. Oo. Payaw. Mga Okay, fishing ano po ang pananaw ninyo dyan? Ipaliwanag na po ninyo, ano ba ito? Para kanino po ba talaga ito? Yes. Kasi alam nyo, yung fishery sector natin, may dalawang pinaka-main na sektor. Itong capture at saka aquaculture, at yung capture may commercial, yun nga yung mga commercial fishing vessels, no. May capture, may aquaculture at saka may post harvest, no. Ngayon, nag-ano kami diyan na medyo masila na usapin yan, kasi ang payawan ay malalaki yan. Pag ang may kaya lang yan na makapag-operate o makapag-harvest ng mga isda na yan ay commercial skills talaga. Commercial kasi malaking bangka yan eh. Okay. Kasi ang tinatawag na small scale fisher folk o yung maliit na mga isda, ayon sa ating batas sa Fisheries Code of 10654 ay 3,000 o 3 tulinada lang pababa. Ay hindi yan design para doon sa malalaking harvest ng payawan. May kaya lang yan yung mga commercial fishing vessels doon sa laot. Kaya kami mga fisher folk na maliit na mangingisda, hindi kami diyan makasabay. Kung may gumagawa man sa amin, pero sa totoo lang, sabihin ko sa inyo ang totoo, yon ang project ng aming mga maliit na mangingisda through their organizations and may mga individual. Pero pag marami na ang isda, ang tawag doon sa amin ay na-monitor na nila na marami ng isda, nag-i-invite sila ng mga commercial fishing vessels, pinapapasok nila. Doon yung nagkaroon ng illegal. No? Yon ang... Dodoy, maitanong ko lang, no? Itong fish aggregating devices of FADs, ginawa ng gobyerno natin ito. Yes. Specifically para mahikayat yung mga isda na pumasok sa isang Dumami. lugar. Yes. Diba? Dumami po sila. Para madali siyang mahuli. Para madali mahuli. Yes. Kumbaga sa niluloko natin yung mga isda, pero may dahilan. May dahilan. Para makarami. Para mabusog yung mga commercial vessels. Yeah. Para ang talagang pinaka layunin nito ay dumami pa ang aning isda Yes. ng mga commercial vessels at hindi po yung mga pangkaraniwan natin mga mangisda. Hindi mga This is maliit. what this fish aggregate devices is known for. Yeah. Ang sabi naman, ako mismo, ang sabi ko naman, hindi po namin kalaban yung ating mga commercial fisheries, yung commercial fishing vessels operators and owners and workers. Ang amin ang pumanawagan, sana sumunod naman sila sa batas. Na kung saan lang itinalaga sila, kahit ilang libong payawan doon ilagay nila sa out of the 15 kilometers na within the municipal waters, wala kaming problema. Ang nangyari ngayon, pinapasok pa nila. Pinapasok na. Yes, yung aming 15 kilometers na nandun din yung mga maliit na payawan ng ating mga maliit na mangisda na sana ang allowed lang namin doon ng payawan sa ating mga maliit na mangisda yung
kunti lang, ay mga hook and line. Okay. At saka pagbobobo. Isipin Ngayon, naman, ngayon may nabubula sila ng mga grupo mangingisda na gumawa ng malaki doon sa commercial fishing. Pag marami na, pinapapasok nila. Kaya ang sabi ko, kung ganito man lang na hindi man na natin sila makontrol, mabuti na sumabay na lang kami. Gagawa din kami ng aming commercial fishing vessels, pero through our cooperative, Fisher for Cooperative, para makasabay tayo. Kung gusto ang labanan ninyo. Pero po kayo dyan. Anyway, eto na, Kadodoy, ha? Dumadako na kasi tayo sa hangganan ng ating Tsaka malaking budget na kasi ang pinag-uusapan doon. Masarap na talakayan tungkol sa mga problema ng ating mga mangingisda. We are now, nasa stage na po tayo na hikayatin po natin ang ating mga kababayan na bumoto. Pumili ng karapat-dapat na magiging lawmakers po natin at tagagawa ng mga batas po natin. Totoo po. Kayo po ay tumatakbong pang-senador nitong May 12, 2025. Sabihin po ninyo, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Bakit kayo, Kadodoy, Roberto Kadodoy Balion, ang dapat iboto ng ating mga mamamayan? Face the camera. Kausapin niyo po. Kausapin ninyo ang ating mga kababayan. Sabihin po ninyo sa kanila, bakit kayo po ang dapat iboto? Para sa ating mga kababayan, no, ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa naranasan natin ngayon, no, ng mga kagutuman, kahirapan at kawalang katarungan, lalong-lalo na sa napabayaan at nasisira nating kalikasan, kung saan ang palaging tinatamaan ng malalakas na mga bagyo, mga sakuna, ay talagang mahihirap, no? Ang ginagawa ng ating gobyerno, puro band-aid solusyon, at sa tingin ninyo ngayon, ay kung itong kaguluhan at mas lalong kahirapan na ating naranas dahil po sa mga nakaupo natin ngayon na mga kandidato sa senador, sa Congress, kaya ay pabalik-balik po ang ating problema. At wala po tayong totoong mga mababatas o mga representante na galing mismo sa ating mga sektor na mga hirap na nakaintindi ng ating totoong kalagayan at nakaintindi ano talaga ang mga batas programa na tatago sa atin na tunay, na hindi yung ina-imagine lang at hindi yung pag-aralan pa. Si Kadodoy po, graduate na po ng UAE. Anong ibig ko sabihin ng UAE? University of Actual Experience. Kaya nga ako inawarda ng ganong karaming UAE. Kaya nga ako inawarda ng ganong karaming award dahil po nagawa ko na yung dapat gawin na para po sa ating mga kababayan. At si Kadodoy po ay mayroon pong PhD. Kung bakit nakuha natin yung award na yan. Ang PhD ko po ay hindi po Doctor of Philosophy. Po? Person with high dedication. Wow. PhD. At yun po ang kailangan natin sa Senado. At kung gusto po natin na magbago ang ating kalagayan ng mga Pilipino at gusto po natin na hindi pabalik-balik anong naranasan natin ngayong problema, sana wag din natin ipabalik-balik yung ating binuboto. Sana pumili tayo ng bago na tayo nakasisiguro na tayo mga Pilipino may pag-asa at may kinabukasan, hindi lang sa yun, pati sa ating mga darating na mga anak at mga kaapu-apuhan. At yun po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Si Kadodoy po sa Senado, numero 8, and fish be with you. Ayun, galing pala siya, UAE pala siya, graduate na. UAE. Oo, at may PhD. Kinukumusta po kayo ni Kaleni? Ayan. Salamat po. Kumusta din po? Regards kay Ma'am Lenny. Thank you very much, Madam. Ayan, Lenny Robredo. Ayan. Okay, sige. So, marami tayong mga kababayan dito na meron pang tanong, Ayan. Bago yung ating shout out kay Jason De La Cruz, may question dito. Ano po ang plano nyo para mapahusay ang kalidad naman ng edukasyon? Maraming mga maraming mga anak na mga mangingisda, ang nagsusumikap para din makatapos sa pag-aaral, correct. Ayun. Ano po ang gagawin nyo sakaling kayo po ay makaupo dyan sa Senado when it comes to education? Wow, ang gandang tanong na yan, Sa totoo lang,
pinag-aralan ko rin yan kasi problema din yan eh. Kasi kasama yan sa programa na dahil sa kahirapan. No? Sa ngayong tiningnan ko yung enrollees natin sa 2024-2025, mayroon pala tayo sa primary, mayroon tayong 23 million na enrollees ngayon. At sa 19 million yung nasa primary. At mayroon pala tayong problema sa ating mga mag-aral kasi 3 million yung underweight at saka 4 million yung stunted. Okay. So ang problema pala natin, hindi sa mismo sa mga guro sa education. Ang problema pala natin talaga sa kahirapan. Dahil walang nakakain. Bakit walang nakakain? Walang kinikita ang yung ating mga kanilang mga magulang, no, na mga ito yung mga magsasaka at mangisda even sa urban poor. Kaya ang unang isusulong talaga natin diyan, may tinatawag tayong batas na Republic Act 11291. Anong ibig sabihin nito? Na sana yung lahat ng ahensya ng gobyerno ay magtulungan at gamitin ang lahat nilang available resources para matulungan itong lahat ng mga maghirap na sektor kasama na itong mga nasa informal sektor, mga magsaka at mangingisda, at para makapagbigay ng magandang kita sa kanila at ang kanilang mga anak makapag-aral ng mabuti na hindi gutom at mabigyan ng tamang ang tinatawag ng quality education. Kasi nasa SDG 1 to 4 yan eh. Ano yung SDG 1? Ibig sabihin ng SDG, United Nation Sustainable Development Goals. So ang SDG number 1 ay dapat no poverty. So pag no poverty, so magkaroon ng SDG number 2, zero hunger. Yes. Pag na-meet yung 1, 2 na yan, magkaroon ng number 3 is good health and well-being. At pag na-meet na yan, yun makamit mo na yung SDG number 4, quality education. Yun po. Kumbaga hagdan-hagdan. Hagdan-hagdan yan. Kaya nga dapat matugunan ng gobyerno muna yung programa para makaangat sa kahirapan para to ensure na magkaroon tayo ng quality education. Kahit anong ganda ng ibigay ng mga room dyan ng mga ating eskwelahan at magaganda, magagaling at mataas na sahod ng mga guro, kung mahirap at hindi kayang magandang pagkain at nutritious food, hindi na-absorb. Kaya ako ay isa din sa isusulong ko na dapat palakasin ang feeding program. Yan. Oo. At saka dagdagan ang sahod at equipment ng ating mga guro. At kailangan magiging climate resilient yung ating mga classrooms. Yan, oo. Beautiful. Naku, maganda ha. Oo. Dati lang mga bata kumakain lang ng gulunggong, matalino eh. Wala na. Wala na makaing isda. Okay, si Raizel Leoncio Dangka, mainam pa nga yung galing talaga sa mahirap ang iboto kaysa naman sa mga mamayan na wala silang pakialam sa urban poor. Met, gusto ko lamang banggitin dito na may kasama po si Kadodoy. Yes. At talagang siya po ang kasama-sama po sa paglilibot po sa buong siya po ang aking campaigner. Campaigner. Kasi nag-volunteer si Ma'am Lisa na campaign manager. Sabi niya, Kadodoy, pwede ba akong maging campaign manager mo? Kasi galing din sa mga pink na grupo namin. Sabi, sorry Ma'am Lisa, alisin natin yung money kasi wala po tayong money. Hindi ko kayo maging campaign manager. Pwede lang Jer. Instead na campaign manager, campaign Jer. Ayun. Kaya, if you more information about Kadodoy, please follow Roberto Kadodoy Balion followers. And if you need more information about Kadodoy, please search YouTube Kadodoy. Yan. YouTube Kadodoy. Yes. And acknowledge po natin ang presence ni Ma'am Lisa Jardin. Yan. Ma'am Lisa, thank you very much. Kakamping. Yan. Ganun ba? Alam mo, ramdam na ramdam ko, no? Yung marubdob na pag-asa, no? Ni kasamang Lisa. Kasi parang naiiyak pa nga siya habang nagsasalita. Lahat ng mga adikain dito ni Kadodoy na sana matuloy, di ba? No? Maisulong. Ayan. Thank you very much. Pagdasalo natin po, mga babayan, na yung hangarin po ni Kadodoy ay matupad sa lalong madaling panahon. Okay, sige. Yung iba pa mga question, di ko na po ito mababanggit. Pero acknowledge ko lang si Eden Pedralvez, KF Manayan, ha?
At gayon din kay Rizel Leoncio Dangka. Shoutout din kay Carol Renya, Genesis Quezon, Rona Manlapas, Mikel Cruz, Eddie Salve, Rizel Leoncio Dangka, Aldrin Santiago, ayan, Tina Claor, and Celia De Jesus. Gayon din kay Uno Maki, Carmen Mendoza Pama, at Booker Panote. Si Nestor Kagitla, nakita ko rin dito. And Ma'am Bea Torres na bumabati po ng magandang tanghali daw po, Senador Kadodoy. Magandang tanghali. Salamat po sa pagbati. Ma'am Bea, thank you Mabuhay very po kayo. much. Okay. Sige. So, pasalamat na tayo sa mga, mga kasama natin dito sa loob. Oo, salamat sa ating mga nakasama sa production, of course, sa pangunguna ni Ma'am Ango. Diyan po rin si Sir Ram Malonzo, si Serge Magat, and of course si Fiana Sweet Ferrer sa production. Kasama rin natin dito si Kaishi, no? Maraming salamat ang ating trainee from UCC, no? UCC. And sa technical side naman, Tata Ben? Pasalamatan po natin ang ating mga technical people na namahala po sa ating broadcast ngayong araw. Sa panguna po ng ating technical director, si Engineer Dave. Yes. Thank you very much. At ganoon din po Thank you, Engineer. sa mga sumusunod from TUP, Dromar Napay and Joshua Seda. Ganoon din po ang ating researcher, si Lizel Caranza from FEU. Of course, si Kaishi is here from UCC. At batiin po natin yung mga estudyante po natin from UST na nag-defend ng kanilang thesis. Wow! Dependent po ang kanilang thesis. Si Mick, si Karil, and Jen. Ayan. At batiin din natin yung magiging cum laude po, graduate. Nakasama po natin hanggang kahapon po. Si Rona. Yan. Si Rona. Nandiyan pa ba si Rona? Rona. Wala na si Rona. But anyway, congratulations. Ang tatalino at magiging magagaling. magna cum laude po yun. Yes, oo. May pag-asa maging magna cum laude po. Opo. Kadodoy. And also si Aldrin natatanggap din ng mga awards. Yes, Ayan, that's correct. sa kanilang So pagtatapos. ito yung mga estudyante natin na tumutulong dito po sa atin. They are very good. Oo. At, Proud na proud kami pinasasala- sa inyo ni proud Tata po kami Ben, sa ha? Okay, sige. Banggitin ko lang, by the way, ang SRPS, San Rafael Parochial School, dyan po sa Taliba, Manila, ay magkakaroon po ng reunion May 3, 2025, 5 p.m. Kung pwede po makipag-ugnayan kay Matt Di Magmaliw. Alright, thank you very much, ha? Kadodoy. At hangad po namin ang tagumpay po ninyo. And see you in Maraming Senate. salamat din po sa inyo. See you in the Senate. Kasama Win at kasama Met. Maraming salamat sa swerte ko na isa ako sa naimbitahan ninyo at nakapagbigay tayo ng kaalaman at ano ibig sabihin nito, ipaalam sa marami na si Kadodoy ay handa na at tumatakbo para tumulong sa ating bayan sa pagbabago. Karangalan po namin na maging kasama po ang isang masaya magiging naman. senador. Correct. Sa susunod. Ha? Thank you Oo. very much, Buti Kadodoy. awardee, di ba? Oo. No? Okay, mga kabahagi, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.